Matagal na siyang tinawag na walang silbi sa Heroes Party kaya tuluyan siyang tinanggal. Ngunit ang hindi nila alam, mayroon siyang SSS ranked skill sa lahat ng bagay maliban sa pakikipaglaban. Si Kurt, isang 15 anyos na binatilyo mula sa isang liblib na nayon sa kabundukan na halos walang nakakakilala, ay matagal nang nangarap maging adventurer. Kaya pumunta siya sa lungsod at sumali sa isang S-rank adventurer party, ngunit bilang alalay lamang. Habang ang mga kasama niya ay nakikipaglaban sa malalakas na halimaw. Siya naman ay nadadapa o nawawala ng malay bago pa man magsimula ang laban. Kahit ganoon, ipinagmamalaki pa rin niyang bahagi siya ng grupong kinikilalang mga bayani ng lahat. Hanggang isang araw, sinabi ng mga kasama niya na tanggal na siya. Nagulat si Kurt at tinanong kung ano ang nagawa niyang mali. Sagot ng leader, wala raw siyang nagawa at iyon mismo ang problema. Ayon sa batas ng mundo nila, 4 lang ang pwedeng miyembro sa isang party, kaya kailangan siyang alisin para mapalitan ng isang high-ranking mage na talagang makakatulong. Nakiusap pa si Kurt na huwag siyang paalisin, ngunit tinadyakan lamang siya sa sikmura at nawala ng malay. Doon niya naunawaan na nangyayari sa kanya ang klasikong kwento ng taunang tinatanggal mula sa Heroes Party. Sa halip na magreklamo, agad siyang pumunta sa temp agency sa susunod na lungsod upang maghanap ng trabaho. Pagpasok niya sa gusali, sinalubong siya ng isang sobrang masiglang receptionist na agad siyang in-interview. Nabigla ito nang malaman na kaitatanggal lang niya mula sa party na kamakailan ay na-promote sa SS rank. Medyo nalungkot si Kurt habang ikinukwento iyon, ngunit sinabi ng receptionist na makakatulong iyon sa resume niya. Pagkatapos, dinala siya nito para sa aptitude test upang malaman kung may nakatagong kakayahan siya. Ngunit nakakuha lamang siya ng G sa lahat ng combat-oriented skills. Lalo siyang nanghina ng loob at sinabi ng receptionist na babalik pa sa susunod na linggo ang taong sumusuri ng non-combat skills. Mahina niyang sinabi na wala na siyang pera. Dahil dito, binigyan siya ng receptionist ng isa pang pagkakataon at inutusan siyang buhatin ng isang sandbag na nakasalansan sa sulok. Pagbuhat niya, naramdaman niyang hinihigop ng buhangin ang mana niya at biglang bumigat ng sobra ang bag. Sinabihan siya ng receptionist na ibaba iyon at ipinaalam na dahil may sapat siyang lakas at pangangatawan, maaari siyang magtrabaho sa construction. Tinanggap ito ni Kurt. Pagdating niya sa construction site, tiningnan ng masungit na forma ng resume niya at ang payat niyang katawan bago siya tanggapin dahil kulang na kulang sila sa tao. Sinabi ng foreman na ang trabaho niya ay maghalo ng semento at ayusin ang pader ng lungsod at kung hindi niya mauubos ang kalahating bar aisles ng semento sa loob ng 3 oras, matatanggal siya. Umalis ang foreman nang hindi nagbigay ng karagdagang paliwanag kaya nagdesisyon si Kurt na lagyan ng kaunting magic ang semento upang maging mas matibay dahil karaniwan lang iyon sa kanilang nayon. Pagkalipas ng 3 oras, bumalik ang foreman upang tingnan ang trabaho niya. Nagulat ito nang makita na natapos ni Kurt ang 30% ng pader sa bahagi niya at naubos ang lahat ng semento. Hindi makapaniwala ang foreman na nagawa iyon ng isang baguhan sa loob lamang ng 3 oras. Inakala naman ni Kurt na galit ito, kaya agad siyang nagsorry. Pagbalik ni Grumpy, sinabi niyang maaari pa ring magtrabaho si Kurt hanggat kaya niya at ibinigay pa ang buong laman ng purse nito bilang paunang bayad. Sinabi rin niyang ipapadala niya ang natitirang sahod ni Kurt sa temp agency sa loob ng 3 araw. Natapos ni Kurt ang pagpapalitada sa kalahati ng pader sa paligid ng syudad ng mag-isa na nagdulot ng pagkataranta sa ibang manggagawa. Napansin ito ni Grumpy at sinabi kay Kurt na huwag nang pumasok kinabukasan. Kapag nagpatuloy daw siya, mawawalan ng trabaho ang mga taong higit na nangangailangan ng sahod. Ibinigay niya ang natitirang bayad at pinayuhan si Kurt na humanap ng trabahong mas angkop sa kakayahan niya sa Royal Capital. Ngunit tulad ng isang taong puno ng pagdududa sa sarili, inakala ni Kurt na sinasabi lang ito ni Grumpy para paalisin siya. Bumalik siya sa temp agency at sinabi sa receptionist na nawalan na naman siya ng trabaho. Biglang narinig nila ang isang mornang babae na nakikipagtalo sa isa pang receptionist tungkol sa isang job offer. Nagpa siya ang receptionist ni Kurt na lapitan ng babae na nagngangalang Yulia na naghahanap ng isang menor de edad na sasama sa kanya sa paggalugad ng bundok. Babayaran lang daw niya ang kasama kung may makita silang mahalagang bagay. Sinabi ng mga receptionist na hindi makatwiran ang alok nito, ngunit dahil disidido si Kurt, inalok niya ang sarili. May karanasan naman daw siya sa pagmimina sa kanilang nayon. Binalaan siya ng receptionist na malaki ang posibilidad na hindi siya mabayaran at mismong si Yula ay nagtanong kung bakit siya kukuha ng isang payat na batang lalaki imbes na isang malakas na dwarf. Ngunit wala siyang pera para umupa ng dwarf kaya pumayag siyang isama si Kurt. Pag-alis nila, nagsimulang mag-imagine ang receptionist ng hindi nararapat tungkol kay Kurt. Ngunit naputol iyon nang sabihan siya ng kasama niya na dumating na ang tseke mula sa construction boss para sa natitirang bayad ni Kurt.
Nagulat ang receptionist nang makita na umabot sa 200 gold coins ang sahod niya. Natapilok pa siya sa mga sandbag at tinulungan siya ng katrabaho habang ipinaliwanag na hindi ordinaryong sandbag ang mga iyon, kundi espesyal na kagamitan para sukatin ang magic capacity ng isang tao. Tanging mga mage na kasing lakas ng nasa Royal Court ang kayang mag-activate ng mga iyon. Nagpa siya ang receptionist na ilipat ang sandbags, ngunit hindi man lang gumalaw ang mga ito sa kanya. Naalala niyang napakabigat ng mga iyon ng buhati ni Kurt kaya napaisip siya kung gaano ito talaga kalakas. Samantala, dinala ni Yulia si Kurt sa kampo niya sa bundok at sinabi niyang sa iisang tent sila matutulog ngayong gabi. Natarante si Kurt dahil hindi raw niya makokontrol ang sarili niya kung matutulog siya sa tabi ng isang cute na babae. Nagulat naman si Yulia dahil siya ang unang lalaking tumawag sa kanya ng cute. Matapos siyang pagsabihan na huwag siyang bulahin, binigyan niya ito ng hapunan, isang nilagang patatas lang, pero masarap pa rin yun para kay Kurt dahil matagal na mula nang may nagluto para sa kanya. Natulog silang magkasama sa iisang tent at hindi mapakali si Kurt nang makita si Yulia na walang anumang pag-iingat habang natutulog. Bilang isang maginoo at may hiya, lumabas na lamang siya ng tent upang pakalmayan ang sarili at doon na lang natulog. Hindi niya alam na sinusubok lang siya ni Yulia upang malaman kung mas pipiliin ba niya ito kaysa sa isang oso, at lalo lang itong na-curious sa ugali at itsura ni Kurt. Kinabukasan, nakita ni Yulia na natutulog si Kurt sa labas at napansin din niyang inayos at tinahi nito ang coat niya kagabi. Habang namamangha siya, nagising si Kurt kaya agad siyang nagtrabaho at ipinaliwanag kay Kurt na kailangan nilang kumita ng 10 gintong barya bago matapos ang linggo. Ang problema, wala siyang ideya kung paano maghahanap ng mahalagang bagay sa bundok. Mabuti na lang at alam ni Kurt ang dapat gawin. Gamit ang kaalaman niya, mabilis nakahanap si Kurt ng isang bato na may lamang crystals na nagkakahalaga ng 3 gintong barya. Hindi makapaniwala si Yulia sa nakita niya. Makalipas lang ang ilang oras, nakapangalap na si Kurt ng maraming crystals, ngunit sinabi niya kay Yulia na hindi gaanong mataas ang presyo nito dahil masyado silang maliliit. Dahil dito, nagpasya siyang gawin itong mga magic crystal. Nagulat si Yulia dahil napakabihira ng mga craftsmen na marunong gumawa niyon. Pero tapos na si Kurt sa pagproseso ng isa bago pa man siya makapagreklamo. Lalong nagulat si Yulia dahil karaniwan ay inaabot ng 1 oras ang paggawa ng kahit isang maliit na magic crystal. Nagtaka naman si Kurt at naisip ang mga master na kayang gumamit ng magic ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 oras nang hindi napapagod. Alam ni Yulia na hindi sila nagkakaintindihan sa puntong iyon, pero hinayaan na lang niyang tapusin ni Kurt ang pagproseso ng iba pang crystals. Pagkatapos, nagpasya siyang pumunta sa lungsod para ibenta ang mga ito habang nagpaiwan naman si Kurt upang ipagpatuloy ang pag-explore sa bundok. Dumiretso si Yulia sa night station at ipinakita ang mga magic crystal. Nang hiningi ng mga knight ang documents of origin, ipinakita niya ang isang pendant. Nagulat ang mga knight dahil ang pendant ay patunay na isa siyang adventurer na direktang nagtatrabaho para sa royal family. Kaagad siyang binigyan ng pahintulot na gamitin ang teleportation device papunta sa royal capital nang hindi nila alam na hindi na pala siya opisyal na naglilingkod sa royal family. Pagdating sa kabisera, pumunta si Yulia sa kaibigan niyang si Mimiko upang ibenta ang mga magic crystal. Sa una, sinabi ni Mimiko na hindi masyadong mahal ang crystal dahil hindi ito masyadong kumikislap. Ngunit nang suriin niya ng mabuti, inalok niyang bilhin ang 1 piraso sa halagang 10 gintong barya. Nagulat si Yulia sa presyo, kaya ipinaliwanag ni Mimiko na 10 beses ang dami ng mana na nakapaloob sa crystal, at hindi ito sobrang kumikislap dahil hindi ito nagel-leak ng mana. Ipinahayag ni Yulia na mayroon pa siyang 49 na piraso. Kaagad binili ni Mimiko ang lahat. Pagkatapos ng transaksyon, tinanong ni Mimiko kung sino ang gumawa ng crystals, ngunit tumanggi si Yulia na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Kurt nang walang pahintulot nito. Kahit ginamit pa ni Mimiko ang pagiging royal court mage niya upang utusan si Yulia. Nanindigan pa rin si Yulia. Sa huli, hiniling ni Mimiko kay Yulia na tiyaking hindi pupunta sa ibang bansa ang sino mang gumawa ng crystals at iparating din sa kanya na maaari siyang gawaran ng titulo ng maharlika at posisyong royal court mage kung papayag siyang maglingkod sa kaharian. Sumang-ayon si Yulia, ngunit nagpanik siya pagkalabas ng shop. Kinabukasan, bumalik si Yulia sa kabilang lungsod at dumiretso sa job agency upang magtanong tungkol kay Kurt. Sinubukan ng receptionist na protektahan ang impormasyon nito. Ngunit ginamit ni Yulia ang Royal Pass para mabasa ang file ni Kurt. Nagulat siya sa mga nagawa na nito at inutusan ng receptionist na huwag kailanman magbigay ng anumang impormasyon tungkol kay Kurt sa kahit kanino. Idineposito rin niya sa pangalan ni Kurt ang buong halaga ng nakuha niya mula sa bentahan ng crystals saka nagtungo sa bundok upang tingnan ang kalagayan nito.
Laking gulat ni Yulia nang makitang nakatayo roon ang isang bahay na ginawa ni Kurt mula sa wala sa loob lamang ng isang araw. Hindi pa ito ipinagmamayabang ni Kurt dahil karaniwan daw silang gumagawa ng ganoon sa kanilang nayon. Pagpasok nila sa cottage, sinabi ni Yulia kay Kurt na inalok siya ng posisyon bilang director ng Royal Magic Technology Research Lab, pati na rin ang titulo ng isang maharlika dahil sa mga magic crystal na ginawa niya. Hindi makapaniwala si Kurt, ngunit nang tanungin siya ni Yulia tungkol sa magiging desisyon niya, tinanggihan niya ang alok. Hindi raw niya nakikitang bagay siya sa isang posisyon na kailangang mamuno sa iba. Dagdag pa niya, mas nag-e-enjoy siya ngayon bilang freelancer. Naging conscious bigla si Yulia. Sinabi niya kay Kurt na kumita siya ng malaking halaga mula sa pagbenta ng mga magic crystal na ginawa nito, ngunit dahil wala naman siyang naging ambag doon, kumuha lang siya ng isang gintong barya bilang komisyon at idineposito ang lahat ng natira sa account ni Kurt. Dahil dito, tinanong niya si Kurt kung maaari ulit siyang magtrabaho para sa kanya upang maibenta niya ang magic crystals nito at kumita ng sapat na komisyon para sa sarili niya. Masiglang tumango si Kurt at ibinalita niyang nakahanap siya ng panibagong lugar na may magandang mineral deposits. Sabi niya, ihahanda na niya ang mga gamit ngunit pinigilan siya ni Yulia dahil iniisip nitong napagod na ito. Ipinaliwanag naman ni Kurt na nakatulog siya ng 6 na oras kagabi na lalong nagpalito kay Yulia dahil hindi niya maintindihan kung paano nagawa ni Kurt iyon matapos magtayo ng kaban mag-isa. Inakala naman ni Kurt na naiinis si Yulia dahil sobrang haba raw ng tulog niya dahil nung nasa S-rank party pa siya, 4 na oras lang ang karaniwang tulog niya. Pagkatapos, dinala ni Kurt si Yulia sa lugar na tinutukoy niya at sinabihan itong huwag maghukay ng lampas 50 metro. Iniwan niya roon si Yulia at bumalik sa dating lugar kung saan nila unang natagpuan ng crystals upang doon naman maghukay. Makaraan ng ilang oras, nakahukay si Yulia ng isang topaz na kasing laki ng bola. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas, kikita na siya gamit ang sarili niyang pagsisikap. Pagkatapos nito, nagpa siyang tingnan kung ano ang nangyari kay Kurt. Sigurado siyang may nabuo na itong kuweba sa laki ng paghuhukay nito. Ngunit muli siyang nalampasan ng inaasahan niya. Pagdating doon, natuklasan niyang nakagawa na si Kurt ng isang totoong minahan sa loob ng bundok at may nakalagay pang kumikislap na lumot sa mga pader kaya hindi na kailangan ng karagdagang ilaw. Napasigaw si Yulia sa pagkagulat at eksaktong dumating si Kurt habang may bitbit na kahon ng mga bato. Agad siyang tinanong ni Yulia kung kumusta ang kinalabasan ng trabaho niya, umaasang hindi siya muling mabibigla. Sinabi ni Kurt na sa kasamaang palad. Marami siyang nakuha na walang kwenta at kakaunti lamang ang mineral na hinahanap niya. Bahagyang natuwa si Yulia sa narinig, ngunit nang sabihin ni Kurt na ang mga walang kwentang batong iyon ay tinatawag na mithril, napatulala siya. Ayon kay Kurt, sa kanilang nayon ay napakarami nilang nahuhukay na mithril kaya itinatapon lang nila. Para kay Yulia, parang saysabog ang isip niya dahil ang mithril ay mas mahal pa kaysa platinum at diamond. Napaluhod siya sa pagkadismaya, ngunit tinanong pa rin niya si Kurt kung ano ang isa pang ore na hinahanap nito. Ipinakita ni Kurt ang isang piraso ng mineral na tinatawag na orichalcum. Nakilala ito ni Yulia bilang isang alamat na metal na tinatawag na Metal of the Gods. Tinanong niya si Kurt kung paano niya nahanap ang ganito kasagradong mineral sa bundok na iyon. Sagot ni Kurt, ang orichalcum ay matatagpuan kahit saan basta maghukay lang ng mahigit 7 kilometro. Hindi na nagkaroon ng lakas si Yulia para mas lalo pang mag-ulat. Kinumpirma lamang niya kung totoong naghukay si Kurt ng 7 kilometro at nakabalik sa ibabaw sa oras na ginugol niya para makakuha ng iisang mineral. Biglang pumasok ang gintong sinag ng araw mula sa kabilang banda ng bundok at napagtanto ni Yulia na nakabutas pala si Kurt ng lagusan na tumagos sa kabilang panig habang nagmimina. Tinanggap na lamang niya ito bilang normal para kay Kurt. Sa kabutihang palad, magagamit ni Yulia ang tunnel na iyon bilang bagong ruta sa pagitan ng nayon at kalapit na lungsod dahil lubha nitong pinaikli ang oras ng paglalakbay. Napagdesisyonan niyang payagan ng mga licensed merchants na gamitin ang tunnel para makarating ng mas mabilis sa kanilang destinasyon. Kapalit nito ay magbabayad sila ng maintenance fee na sapat para matustusan ang buwis at iba pa niyang gastusin. Ilang araw ang nakalipas, pumunta si Kurt sa syudad at doon niya nakasalubong si Bandana. Isa sa mga dating miyembro ng party niya. Natuwa si Kurt na makita siya at agad niyang tinanong kung naroon din ang iba. Ngunit sinabi ni Bandana na umalis na siya sa party matapos sipin si Kurt. Pagkaalis ni Kurt, nahirapan ng party sa mga misyon at alam ni Bandana na pabagsak na sila. May isa pang insidente kung saan nagwala ang party leader sa pinakasikat na restaurant sa lungsod dahil hindi niya nagustuhan ang pagkain. Sinira niya ang lugar, umalis nang hindi nagbabayad at hinanap na siya ng mga gwardya. Inutusan pa niya si Bandana na hanapin si Kurt at ibalik para may magluto ulit para sa kanila.
Kinuha ni Bandana ang teleportation stone ng leader bilang dahilan para mas mabilis niyang mahanap si Kurt pero alam niyang maaaresto na ito. At dahil tinawag na rin ng simbahan ang kanilang healer, wala na ring dahilan para bumalik pa siya. Hindi na sinabi ni Bandana ang mga ito kay Kurt at sinabi na tinanggal din siya sa party. Nalungkot si Kurt dahil para sa kanya, wala nang tsansa ang tulad niya na makabalik. Sinabi pa niyang hinangaan niya ang party leader pero alam ni Bandana ang mga bagay na hindi alam ng ibang miyembro kaya napatikim siya. Para mabago ang usapan, sinabi ni Bandana na freelancer na rin siya tulad ni Kurt at mas mabuti kung magtulungan sila. May kaibigan daw siyang isang Aethermeister, isa sa 15 master craftsmen ng kaharian na kailangan ng agarang tulong. Nakiusap siyang tumulong si Kurt para sa kanya at pumayag naman si Kurt. Sinunod ni Kurt ang mapa at napadpad siya sa workshop ng master craftsman. Isang elf ang nagbukas ng pinto at nagulat siya, akala niya ito ang Aethermeister. Pero nagpakilala ang elf bilang Michelle, ang assistant. Masaya niyang pinapasok si Kurt matapos marinig na ipinadala siya ni Bandana. Pagpasok pa lang ni Kurt sa bahay, agad niyang pinagsisihan. Mabaho ang loob at halos puno ng dumi at kalat ang buong lugar. Sinabi ni Michelle na kailangan niya ng tulong para linisin ito. Doon na-realize ni Kurt na tinawag lang siya para mag-chores at hindi para tumulong sa tunay na trabaho ng master craftsman. Tinawag ng master si Michelle kaya iniwan siya mag-isa. Agad niyang nilabas ang cleaning gear at sa loob ng 30 minuto, napalinaw niyang muli ang dating maruming kusina. Pagkatapos nito, sinundan niya ang direksyong pinuntahan ni Michelle at kumatok sa isang pinto. May boses na nagsabing pumasok siya kaya sumunod siya. Nagulat siya nang makita ang isang babae na nagbibihis. Naalarman siya, ngunit tila hindi ito alis todo at hindi rin alintana ang presensya niya. Nagpakilala si Kurt ng kinakabahan, ngunit napansin niya ang isang curse mark sa tiyan nito. Naging interesado si Kurt at humingi ng permiso para suriin ang curse mark. Sa tingin niya ay hindi maganda ang kondisyon ng babae pero mabuti na lamang at kaya pa nitong makaramdam ng gutom. Nagpasya si Kurt na magluto ng magaan para sa kanya at bumalik sa kusina. Sa kabilang banda, dinala ni Yulia ang Mayet Hill at Aurora na nakuha ni Kurt sa minahan papunta sa kaibigan niyang si Mimiko. Sinabi ni Mimiko na ang kabuuang halaga ng mga rare minerals ay higit sa 50,000 gold coins. Pareho silang nagulat dahil sobrang laki ng halaga. Nagsimulang magtaka si Mimiko kung paanong nanatiling hindi kilala ang isang batang may ganoong kakayahan. Ni si Yulia ay walang ideya pero ibinunyag niya ang plano niyang gawin si Kurt na isang 8-layer meister at pagkatapos ay maging bodyguard nito para maprotektahan siya. Ngunit ang pinakamalaking problema sa plano niya ay sobrang mababa ang tingin ni Kurt sa sarili niya. Samantala, natapos nang ihanda ni Kurt ang porridge para sa cursed girl nang bumalik si Michelle sa kusina kasama ang kanyang master na si Alia. Nagulat silang pareho na malinis ang buong kusina. Humingi ng paumanhin si Kurt kay Alia sa paggamit ng kusina nang walang permiso. Ipinaliwanag niyang naghanda siya ng pagkain para sa cursed girl. Ipinangako niya ring hindi niya sasabihin kanino man ang tungkol dito. Pagkatapos nito, binigay ni Alia ang bayad niya para sa araw na iyon at pinaalis na siya, medyo kampante kahit pinapasok niya ang isang outsider na nakita ang cursed girl. Pagkatapos, bumalik si Alia sa silid ni Liz, ang tanging estudyante niya. Matapos niya tulungan itong magbihis ng maayos, sinabi ni Alia na susuriin muna niya ang porridge para sa lason. Pero sinabi ni Liz na hindi kailangan dahil pinagkakatiwalaan niya si Kurt. Pumayag si Alia at kinain ni Liz ang porridge. Nagustuhan niya ito, pero bigla siyang napahawak sa tiyan at bumagsak sa sahig. Nagpanik si Alia at inisip na baka nalasan nga ang pagkain. Tumakbo siya para kumuha ng antidote, ngunit pinigilan siya ni Liz. Tumayo ito bigla at sinabi kay Alia na gumaling na siya at ipinakita na nawala ang curse. Hindi makapaniwala si Alia, hindi niya kayang alisin ang curse. At ang bilis ng paggaling ni Liz ay kainahinala. Agad siyang nagpunta sa capital kasama si Liz at nagtungo sa shop ni Mimiko. Tinanong ni Mimiko kung bakit sila dumating, ngunit biglang ipinakita ni Liz ang kanyang mukha. Napaluhod sina Mimiko at Yulia dahil si Liz pala ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Ipinaliwanag ni Alia na ang ina ni Liz ay mula sa kalapit na bansa at siya lamang ang nagsisilbing tulay ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Kinulam siya ng isang taong gustong magpasimula ng digmaan. Ngunit ngayong araw, biglang nawala ang curse. Humingi ng tulong si Alia kay Mimiko para mahanap kung sino ang nagcast ng curse. Ngunit mas interesado si Mimiko kung paano ito nabasag. Ikinwento ni Liz na dahil ito sa isang lalaking nagngangalang Kurt. Nagulat sina Mimiko at Yulia nang marinig na kasama na naman si Kurt sa isang malaking pangyayari. Ipinaliwanag ni Alia na na-break ang curse matapos kainin ni Liz ang porridge na ginawa ni Kurt.
Napaisip si Yulia kung ano pang imposibleng bagay ang nagawa ni Kurt sa 6 na oras na nawala siya rito. Nagsalita bigla si Mimiko, ang taong naglagay ng curse kay Lies ay malamang konektado sa isang curse user at may sapat na impluensya para makialam sa anti-curse barrier ng palasyo. May tatlo siyang pinaghihinalaan na pasok sa criteria, sina Senador Ova, ang unang general ng Royal Expeditionary Forces, Pope Tristan ng Poland Church, at Isidora, ang ikatlong reyna ng kaharian. Bagamat sangayon sina Elia at Lies na kayang guluhin ni na Tristan at Isidora ang anti-curse barrier, duda silang kaya iyon ni Senador Ova. Ngunit sagot ni Yulia, may koneksyon si Senador Ova sa Thieves Guild at eksperto ang mga ito sa ganitong uri ng bagay. Dahil walang paraan para matukoy agad ang tunay na salarin, nakaisip ng bagong plano si Elia. Sinabi ni Elia na maglalagay sila ng bitag para mahuli ang taong naisaktan ng prinsesa. Ipinaliwanag niya na ayon sa batas ng kanilang kaharian, itinuturing ng ganap na adulto si Lies matapos ang kanyang ika-15 kaarawan, at ngayon ay kailangan niyang sumailalim sa isang taong training. Gagawa sila ng isang peking workshop para rito at lilikha ng isang peking Aethermeister na mamamahala roon. Kapag nagsimula ng mag-training si Lies sa ilalim ng peking Aethermeister, susubukan ng mga kaaway niyang kumuha ng impormasyon tungkol sa kanyang master. Ngunit dahil peke ang lahat, wala silang makikita at unti-unti silang mabubuko. Naintindihan ni Mimiko na kung masyadong pilit ang paghahanap ng impormasyon tungkol sa master, kusa nilang ilalantad ang sarili nila. Ang problema lang ay hindi alam ni Elia kung saan sila makakahanap ng kwalipikadong tao para maging peking Aethermeister. Agad naman itong nasagot ni Yulia nang ipakita niya ang magic crystal na ginawa ni Kurt. Nagulat si Elia nang malaman na higit pa sa isa ang SSS rank skills ni Kurt. At lalo namang humanga si Lies. Samantala, pumunta si Kurt sa workshop ni Elia kinabukasan, pero sarado ito. Nakasalubong niya si Michelle at sinabi nitong umalis si Elia kagabi pagkatapos bumisita si Kurt, kaya wala siyang trabaho para sa araw na iyon. Nalungkot si Kurt nang marinig iyon, ngunit agad siyang naistorbo ng kumakalam niyang tiyan. Nagpunta siya sa isang inn para kumain. Habang kumakain, narinig niya ang ilang adventurers na pinag-uusapan ang pagkansela ng kanilang mission dahil umalis ang porter nila. Inisip ni Kurt na pagkakataon nito para makahanap ng trabaho kaya nilapitan niya ang grupo. Sinabi ng babae na mukhang hindi niya kayang buhatin ang sarili niyang timbang, ngunit sinaway siya ng knight at sinabing hindi naman mukhang sapat ang lakas ni Kurt para sa mission nila dahil maghahunt sila ng golems na umaabot ng higit 200 kilo. Masaya namang sinabi ni Kurt na kaya niyang buhatin ng 200 kilo nang walang problema. Para patunayan yon, binuhat niya ang dalawang lalaki sa grupo. Una ang samurai, at pagkatapos ang knight na naka-full suit of armor. Napahanga niya ang lahat sa loob ng inn. Dahil dito, nakuha ni Kurt ang trabaho bilang porter para sa mission. Pagkatapos magpakilanlan, nalaman niyang mababait ang mga kasama niya. Nangako siyang susubukan niyang hindi sila biguin. Ngunit pagpasok pa lang nila sa dungeon, nadulas siya sa isang slime at naipit. Sinabi ni Senna, ang ranger, na tusukin niya ang core ng slime para mapatay ito, ngunit hindi man lang niya nagawa iyon at nataman pa niya ang sarili niya. Nabitin si Senna sa kakulangan ng combat skills niya, kaya siya na lang ang tumapos sa slime. Humingi ng paumanhin si Kurt dahil napabagal niya ang grupo. Ngunit sinabi nila na wala siyang dapat ikabahala dahil trabaho niyang magbuhat at trabaho nilang protektahan siya. Ibang-iba ito para kay Kurt dahil dati ay nagagalit sa kanya ang lumang party niya kapag nagkakamali siya. Napaiyak siya dahil dito, pero pinahirin niya ang luha at ipinagpatuloy ang mission. Pagdating nila sa kuweba, naglatag si Senna ng glowing moss para mas lumino ang paligid. Nakakita si Kurt ng bagong goblin pope. Sinabi ng mga adventurers na kaya nilang harapin ang ilang goblin. Pero kailangan nilang umatras kung grupo ang makakaharap nila. Nagpatuloy sila at may nakita si Kurt sa pader ng kuweba. Biglang nakakita ang mga adventurer ng isang goblin. Napatay nila agad, ngunit nakatawag pa ito ng mga kasama bago tuluyang mamatay. Maya-maya, narinig nilang papalapit ang mga goblin mula sa magkabilang direksyon at napagtanto ng mga adventurer na wala na silang daan para makatakas. Sinabi ni Kurt na nakakita siya ng isang secret passage na pwede nilang gamitin, pero nagpa siya ang mga adventurer na gawin ang ibang plano. Pagkabukas ni Kurt ng secret door, sinundan siya ni Senna at sinabing tutulungan niya itong hanapin ang exit. Ngunit sa halip, isinara niya ang pinto. Naguluhan si Kurt sa ginagawa ni Senna, ngunit ipinaliwanag ng warrior at ng samurai mula sa kabila na wala na silang paraan para makatakas dahil dumarating ang mga goblin mula sa dalawang direksyon. Dahil dito, nagpa siya silang manatili para pigilan ng mga goblin habang sina Kurt at Senna ay naghahanap ng paraan palabas. Nagulat si Kurt at sinabing tutulungan niya silang lumaban.
Ngunit sinabihan siya ni Senna na tumahimik dahil hindi nga niya kaya pumatay ng isang slime at lalo lang niyang hahadlangan ang mga kasama niya. Labis na nasaktan si Kurt nang mapagtanto niyang isinasaalang-alang ng dalawa ang buhay nila para sa kanya at wala man lang siyang magawa para makatulong. Ngunit sinabi ni Senna na makakaligtas sila. Kaya kailangan nilang makahanap agad ng exit. Habang ikinakalat niya ang glowing moss sa paligid, bigla niyang nakita ang isang Iron Dragon Golem at napahinto sa takot. Samantala, dinala ni Yulia si Liza in kung saan tumutuloy si Kurt ngunit wala siya sa kwarto. Biglang lumitaw si Bandana sa labas ng pinto at sinabi sa kanila na pumunta si Kurt sa isang kuweba sa Hilaga kasama ang isang adventurer party. Agad lumabas si Yulia para tingnan kung sino ang nagsalita, ngunit pagdating niya roon ay naglaho na si Bandana. Naisip ni Yulia na maaaring patibong iyon pero mas nag-aalala siya kay Kurt kaya nagpasya siyang pumunta sa kuweba para hanapin ito. Sinabi ni Liz na sasama siya dahil sapat ang alam niyang magic para protektahan ang sarili niya. Wala nang nagawa si Yulia kundi payagan siya. Pagdating nila sa kuweba, nakilala ni Liz ang mga bakas ng paa ni Kurt sa lupa. Nang magsimula na ang matigas na sahig at mawala ang mga bakas, gumamit siya ng magic para palakasin ang kanyang senses. Inakala ni Yulia na palalakasin ni Liz ang pandinig upang mahanap si Kurt. Ngunit ang ginawa ng prinsesa ay pinahusay ang pang-amoy at inamoy ang mga dingding para matukoy ang direksyong tinahak ni Kurt. Napanganga si Yulia sa nakita at bahagyang nanggalit at nagselos sa prinsesa. Bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa malayo. Napagtanto niyang may nakikipaglaban sa mga goblin sa unahan kaya nagpasya siyang tumulong. Nagpalakas ng katawan si Liz gamit ang magic at sumugod si Yulia para iligtas ang dalawang adventurer na napapaligiran ng mga goblin at halos hindi na makagalaw. Samantala, halos mabaliw na si Senna sa takot sa mga Iron Dragon Golem sa harap nila. Alam niyang aatakihin sila ng mga ito sa sandaling subukan nilang dumaan at mangangahulugang nasayang lamang ang sakripisyo ng kanyang mga kasama. Nanghine siya, ngunit sinabi ni Kurt na huwag siyang mawalan ng pag-asa dahil makakatakas sila. Inakala ni Senna na wala ito sa katinoan, ngunit naglakad si Kurt patungo sa mga Dragon Golem ng kalmado. Nagpanik siya nang bigla itong mag-activate at umatake, ngunit naiwasan ni Kurt ang mga galaw ng golem at nakaakyat sa ibabaw nito sa loob lamang ng isang iglap. Sa isang saksak ng kanyang dagger, nabasag niya ang buntot ng golem. Tinangka siyang salakayin ng golem dahil sa desperasyon, ngunit naiwasan niya rin iyon at saka binasag ang ulo nito sa isa pang mabilis na atake. Napatitig na lamang si Senna, hindi makagalaw, habang pinagmamasdan si Kurt na mabilis at walang kahirap-hirap na dinidismantle ang mga golem isa-isa. Tinanong siya ni Senna kung ano ang ginawa niya, at simple lang nasagot ni Kurt na sanay siyang magmina ng mga iron golem sa kanilang nayon. Biglang sinipa ni Ulicia ang pinto at pumasok habang hinahanap si Kurt at agad namang ikinwento ni Senna na halatang hindi pa rin makapaniwala kung paano winasak ni Kurt ang mga iron golem gamit lang ang kanyang dagger. Hindi rin agad makapaniwala si Yulia pero inuna niya ang mas mahahalagang bagay. Sinabi niya kay Kurt na ligtas ang mga adventurer na kasama niya at may mahalaga siyang balita para sa kanya. Ipinahayag niya na magkakaroon ng bagong 8-year workshop at magiging bodyguard siya roon. Hinikayat niya si Kurt na magtrabaho kasama niya dahil mataas ang rekomendasyon sa kanya ni Alia matapos ang trabaho niya sa bahay nito. Natuwa si Kurt pero nag-alinlangan siya dahil pakiramdam niya ay kailangan niyang manatiling kasama ang adventurer party. Ngunit sinabi ng mga adventurer na hindi niya dapat palampasin ang napakagandang pagkakataong ito. Dinagdagan pa ni Yulia na dahil bagong bukas ang workshop, marami silang kailangang manggagawa kaya nagpasya siyang i-hire pati ang adventurer party. Naging masaya ang lahat sa naging ayos. Pagkatapos, sinabi ni Ulicia na dapat munang ma-evaluate ang non-combat skills ni Kurt bago siya magsimulang magtrabaho. Sumang-ayon si Kurt at pumunta sa temp agency kung saan naroon si Mimiko mula sa capital para sa kanyang assessment. Matapos ang pagsusuri, lumabas si Kurt para makipag-celebrate kasama ang adventurer party. Samantala, kinausap naman ni Yulia si Mimiko tungkol sa mga resulta. Sinabi ni Mimiko na sinabi niya kay Kurt na meron itong B-rank sa cooking, cleaning, at mining, at C-rank sa iba pa. Ngunit paliwanag niya, iyon ay kasinungalingan dahil si Kurt ay may SSS rank sa lahat ng skills. Idinagdag ni Mimiko na mabuti at siya ang nag-evaluate dahil magiging napakadelikado kung kumalat ang impormasyong ito. Biglang may narinig silang mahinang hikbi, at paglingon nila, nakita nilang sinusubukan ng receptionist takpan ang kanyang mga tainga, pinipilit ay pakitang wala siyang narinig. Pagkaraan nito, biyaheng papunta sa malayong lungsod sina Kurt at ang grupo gamit ang high-speed carriage. Habang ipinapakita ni Kurt kung gaano siya kawalang modo sa pagsubsob ng mukha sa bintana. Ipinaliwanag ni Liz na ang lungsod na pupuntahan nila ay dating base militar malapit sa Demon Territory.
Malayo ito sa ibang bahagi ng bansa at hindi rin sila makapag-teleport diretso roon pero mahalaga pa rin ang lungsod na ito sa Alliance. Hindi pa rin makapaniwala ang adventurer party na may employ sila ng Elirmeister sa ganoong kaalagang lungsod, ngunit sinabi ni Ulysses na kwalipikado naman sila. Masaya sina Kans at Danjo na marinig yun, kaya tinanong nila kung sino ang 8-year Meister na magiging amo nila. Napatigil si Yulisha at paikat-ikot na nagbigay ng dahilan na abala raw ito sa biglaang trabaho. Samantala, hindi kumbinsido si Sena na kwalipikado sila. Iniisip niyang inalok lang sila ni Ulysses para tumahimik sila. At desidido siyang protektahan ng kanyang kapatid at si Danjo kung sakaling mapahamak ang mga ito. Pagdating nila sa lungsod kung saan itatayo ang workshop, naalala ni Kurt na ito ang lungsod kung saan nagsimula siyang magtrabaho bilang freelancer. Nalungkot siya nang maalala kung paanong natanggal siya matapos lamang ang 3 araw sa construction site. Ngunit pagpasok nila sa lungsod, napansin niyang hindi pa rin naayos ang sira sa pader. Nilihis ni Yulia ang atensyon niya at sinabi na baka inaayos iyon gamit ang ibang pamamaraan. At naniwala naman dito si Kurt. Pagkaraan nito, nakarating sila sa lokasyon ng kanilang workshop ngunit isa lang itong bakanteng lote. Sinabi ni Yulia na sa isang inn muna sila titigil habang itinatayo ang workshop at saka siya bumaling kay Kurt para tanungin kung kaya ba niyang gawin ang lahat mag-isa. Kinabahan si Kurt at sinabing hindi niya kayang magtayo ng workshop sa loob ng 1 araw pero kaya niyang matapos ito sa loob ng 3 araw. Nagulat ang mga adventurer sa narinig, ngunit sinabi ni Yulia na huwag siyang magmadali at tinanong kung may mga materyales siyang kailangan. Agad na naghanda si Kurt ng listahan na naglalaman ng mga bagay tulad ng amethyst, sapphires, at griffin wings. Sinabi ni Yulia na dadalhin niya ang mga iyon pagkalipas ng 2 araw. Nagduda si Sena sa kakaibang listahan at napansin iyon ni Ulysses. Agad niyang sinabi sa lahat na sumama sa kanya papunta sa inn upang makapagtrabaho ng maayos si Kurt. Sinabihan din niya si Kurt na pumunta sa inn para kumain at magpahinga, at pumayag naman ito. Pagdating sa inn, tinipon ni Ulysses ang adventurer party para ipaliwanag ang mga mahalagang detalye. Ipinakilala niya ang sarili bilang adventurer na dating nagtrabaho para sa royal family. Sumunod na nagpakilala si Liz bilang ikatlong prinsesa ng bansa. Nanlaki ang mata ng mga adventurer sa narinig at tinanong kung noble din ba si Kurt. Sagot ni Yulia, ni sila mismo ay hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Kurt pero ang alam nila, G-rank ang lahat ng combat skills niya at SSS rank ang lahat ng non-combat skills. Sinabi niyang hindi pa nila sinasabi kay Kurt ang totoo dahil hindi siya maniniwala. Nag-init ang ulo ni Sena at inakusahan si Yulia na inaabuso si Kurt sa pamamagitan ng pagtatago ng katotohanan. Tumingin siya sa kapatid para sa suporta pero alam ni Kes na lampas ito sa kanilang kakayahan kaya hinayaan niyang ipagpatuloy ng mga babae ang paliwanag. Ipinahayag ni Liz na isinumpa siya ng isang tao at nabasag ang sumpa dahil sa porridge na niluto ni Kurt para sa kanya. Dahil dito, nagpasya silang magtayo ng workshop sa malayong bayan upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan at mapilitan ng taong sumumpa sa kanya na lumitaw. Ipinaliwanag niya na wala ni kaunting kaalaman si Kurt tungkol dito at hindi niya alam na prinsesa siya, ngunit tinulungan pa rin niya ito ng walang hinihinging kapalit. Sinabi ni Yulia na masyadong dalisay si Kurt para sa mundong ito at gusto niya itong protektahan. Hiniling ni Liz sa mga adventurer na tulungan din sila. Agad na pumayag sina Danjo at Ken dahil kaibigan nila si Kurt ngunit nagdadalawang isip pa rin si Sena. Tinanong niya kung bakit nila isusugal ang kanilang buhay para sa isang taong nakilala lang nila 3 araw ang nakalipas. Sagot ni Yulia, nauunawaan niya si Sena dahil 6 na araw pa lang niyang kakilala si Kurt. Nabigla si Sena sa narinig at lumabas ng inn upang mag-isip. Nagpasya siyang puntahan si Kurt at sabihin ang totoo, ngunit pagdating niya sa lugar ng workshop, nakita niyang tapos na agad ni Kurt ang basement. Napatulala siya, ngunit sinabi ni Kurt na mabagal siyang gumagalaw dahil sa kanilang nayon ay nakakapagtayo sila ng 12-dosenang bahay sa loob lamang ng 1 araw. Nagtaka si Sena kung hindi ba nakakainis para kay Kurt na inuutusan siyang gumawa ng napakaraming bagay. Ngunit sinabi ni Kurt na gusto niya iyon dahil tinawag siyang walang silbi ng dati niyang party at ngayon ay may pagkakataon siyang maging kapaki-pakinabang. Doon na pagtanto ni Sena kung bakit sinabi ni Yulia na masyadong dalisay si Kurt. Nagpasya siyang makiisa sa hangarin ni Yulia at tulungan ding protektahan si Kurt mula sa mundo. Sa kabilang banda, bumalik si Danzo sa lungsod kung saan siya dating nagtrabaho at nakipagkita kay Bandana na nagtatrabaho bilang isang impormante. Sinabi nito sa kanya na ang porter na tumalikod sa huli nilang misyon ay isang kriminal na matagal nang gumagawa ng kasamaan at sumasali sa mga party upang sirain ang mga ito. Ipinahayag din niya na binayaran ito ng isang karibal na party upang ipasok sila sa mapanganib na misyon upang lahat sila ay mamatay at muntik na itong magtagumpay.
Nagpasalamat si Danzo kay Bandana at binayaran siya para sa impormasyon bago siya pumunta sa bar kung saan nagdiriwang ang traidor. Nagmumura ang traidor tungkol sa party ni Danzo na nakaligtas sa mapanganib na kuweba at saka pa nakakuha ng alok na trabaho mula sa ikatlong prinsesa, ngunit balak pa rin niyang sirain ang grupo upang tumaas ang halaga niya sa mga susunod niyang kliyente. Ngunit nang mapansin niyang nakaupo si Danzo sa likod niya, kinabahan siya at tumakbo palabas ng bar. Nadapa siya sa isang kawad at mabilis siyang naabutan ni Danzo na nagsabing dapat ay mas naging maingat ito nang kunin niya ito. Nahihisa takot ang traidor habang nagmamakaawa, ngunit hindi naman balak ni Danzo na patayin siya. Binigyan niya ito ng babala na huwag nang lalapit kailanman sa kanyang mga kaibigan. Nang hinayang si Bandana na nagtatago sa anino mula pa kanina. Gusto sana niyang si Danzo ang kumitil sa traidor dahil maaari itong maging problema sa mga plano ng kanyang master. Ngunit bago niya magawa yon, dumating ang dalawang especially iya at kinuha ang traidor. Nakilala niya sila bilang miyembro ng intelligence unit ni Mimiko na ipinagbili ng kanyang master na huwag niyang gagalawin. Pagkatapos noon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang master tungkol sa bago niyang misyon, siyasatin ang bayan ni Kurt. Lumipas ang 3 araw simula nang simula ni Kurt ang paggawa sa workshop at nang dumating ang lahat upang tingnan ito, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Ang workshop ay naging pinakamarangyang gusali na nakita nila at may mga punong namumunga sa hardin. Walang makaintindi kung paano ito nagawa ni Kurt sa 3 araw lamang, ngunit hindi pa nila nakikita ang loob. Sa loob, kumpleto ang kagamitan at kasangkapan at gumawa pa si Kurt ng espesyal na aparato na nagagawa ng lahat ng tubig na kailangan nila. Ito ang pinaka-nakakalitong bahagi para sa lahat. Ipinaliwanag ni Kurt kay Yulia na ginamit niya ang mga gemstone sa paggawa ng mga magic crystal upang makapagbigay ng tubig, liwanag, at init sa buong taon. Nagtayo rin siya ng mga pribadong kwarto para sa lahat at isang marangyang opisina para sa Eyeliner Meister. Tinanong pa niya si Ulysia kung kailan babalik ang Meister, ngunit nagbigay ito ng palusot na abala raw ito sa bagong gawain. Nang tanungin siya kung nasaan ang kanyang kwarto, sinabi ni Kurt na dahil taga-asikaso lamang siya ng mga errands, hindi niya kailangan ng kwarto at balak niyang tumira sa bakanteng closet ng kusina. Nagulat ang lahat sa narinig at sinabi ni na Ulysia at Lies na gamitin niya ang opisina bilang kwarto dahil wala namang gagamit nito sa ngayon. Inabot ng 2 oras bago nila napapayag si Kurt na gamitin ito. Pagkatapos, tinanong ni Yulia kung kaya ba niyang gumawa ng barrier laban sa mga sumpa upang maprotektahan ang buong bahay. Ngunit wala yon sa kakayahan ni Kurt. Napilitan si Yulia na gumamit ng tradisyonal na paraan at maglagay ng mga warding circle sa buong bahay upang protektahan sina Lies at ang iba laban sa sumpa. Habang abala siya, nagulat siya nang bumukas ang pinto ni Lies dahil inakala niyang si Kurt iyon na tatawang tahimik na papasok upang sumiksik sa kama niya tuwing gabi. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa pag-enjoy sa pagkaing inihanda ni Kurt, umalis siya para sa isang mission. Lilinisin daw niya ang mga warding circle dahil inakala niya mga graffiti lang ang mga iyon. Nagmamadaling tumakbo si Yulia para pigilan siya, ngunit huli na. Sa harap mismo niya, binura ni Kurt ang huling circle kahit sinabi ni Mimiko na imposibleng alisin ang mga iyon. Pilit gumawa ng kwento si Yulia para ipaliwanag ang mga bilog kay Kurt pero matapos noon ay nagsimula na siyang kabahan dahil wala na siyang reserbang warding circle. Kung may mang target kay Princess Lies ngayon, siya lang mag-isa ang makakabantay. Lumipas ang ilang araw mula nang mangyari iyon at sa kabutihang palad. Wala namang pagtatangkang saktan si Lies. Medyo nakahinga si Yulia lalo na't mukhang nasa mabuting kalagayan si Lies kahit binura ni Kurt ang mga anti-curse circle. Hindi tuloy niya alam kung hindi lang alam ng mga kaaway ang lokasyon nila o kung ang luto ni Kurt mismo ang nagdeneutralize ng anumang sumpang ibinabato sa prinsesa. Dumating na rin si Mimiko sa lungsod at inilatag ang kanyang network ng mga especially iya para mahuli ang kanilang mga kalaban, kaya pakiramdam ni Yulia ay ligtas sila sa ngayon. Tikman niya ang cake na gawa ni Kurt at halos mabaliw siya sa sarap. Pinuri rin ito ni Lies at sinabi ni Kurt na ginawa niya ang cake gamit ang rice flour. Nabanggit ni Lies na napakahusay ni Kurt sa anumang pagkain na gawa sa bigas, lalo na't ang rice porridge niya ang tumalo sa sumpa niya noon. Hiling niyang lutuin iyon ni Kurt anumang oras na makers siyang muli, ngunit sinabi ni Kurt na hindi na iyon mangyayari. Nagulat si Yulia at tinanong kung paano niya nasasabi iyon ng may buong kumpiyansa, lalo na't dati sinabi niyang mahirap gumawa ng barrier laban sa curses. Ipinaliwanag ni Kurt na tama, mahirap talagang gumawa ng barrier sa loob ng gusali dahil ang mismong gusali ay isa ng malaking barrier na nagre-reflect ng mga sumpa. Dahil dito, hindi na siya makapaglagay ng isa pang barrier sa loob. Kaya ang ginawa niya ay inayos niya ang function ng existing barrier, sa halip na ibalik ang sumpa, nagiging makinang ang taong tinatamaan nito. Ayaw niya kasi na may nasasaktan dahil sa pagbalik ng curse.
Agad na umalis si Yulia upang ipaalam ito kina Mimiko at sa iba. Samantala, tinanong ni Kurt si Lies kung gusto niyang sumama sa kanya mamili, ngunit nalungkot ito dahil kahit gusto niyang sumama, hindi siya maaaring lumabas mula sa proteksyon ng gusali. Sa kabilang banda, nagpapatrol si General Alraid at ang kanyang assistant sa paligid ng city walls dahil sa makapal na fog na bumabalot dito. May masamang pakiramdam ang general, ngunit sinabi ng assistant na hindi sila dapat mag-alala dahil maayos na na-repair ang mga pader. Paalala pa nito na siya mismo ang naging project supervisor at sinabi ng general na ginawa niya iyon upang masigurong walang spy na makakompromiso sa seguridad ng lungsod. Samantala, sina Mimiko, Elia, at Yulia ay nakahanap ng isang curse user na kumikislap pa rin kahit patay na. Ayon kay Mimiko, patay na ito nang matagpuan ng kanyang mga especially Iya, at sinabi naman ni Elia na napakalakas ng reflecting barrier na ginawa ni Kurt, epektibo pa rin kahit patay na ang target. Dagdag pa niya, kung buong-buong makikipagtulungan si Kurt, matatapos nila ang problema sa loob lamang ng isang araw, ngunit mariing tumutol si Ulicia dahil ayaw niyang malagay sa panganib si Kurt. Bigla silang nakarinig ng alarma ng lungsod, papalapit na ang isang hukbo ng mga skeleton monster sa city walls. Nagpanik sina General Alred at ang kanyang assistant nang makita nila ang nangyayari, pero mabilis nilang tinipon ng mga sundalo. Nagpasya si Alred na manatili at ipagtanggol ang syudad kahit kapalit ng buhay niya. At inutusan niya ang kanyang assistant na ilikas ang mga tao. Ngunit biglang paglapit ng mga kalansay sa pader, diretsyong tumagos ang mga ito at naglaho. Naguluhan ng lahat sa kakaibang pangyayaring iyon. Maging sina Yulia at ang grupo niya ay nakatanggap ng ulat mula sa kanyang mga especially Iya. Doon napagtanto ni Yulia na naglalaho ang mga halimaw dahil iniabsorb sila ng kanlurang bahagi ng pader, ang bahagi na inayos ni Kurt. Di nagtagal, tuluyang naabsorb ang unang wave ng mga halimaw. Ngunit alam nilang may paparating pang mas marami. Ang nasa likod ng pag-atake ay si Marlies, ang healer mula sa dating party ni Kurt na pinalayas ng obispo matapos maaresto ang kanilang party leader. Sinubukan niyang ipaliwanag na wala siyang kinalaman, ngunit sinabi ng Hippo Bishop na nagdulot siya ng kahihiyan sa simbahan. Gayunpaman, binigyan siya nito ng pagkakataong makabawi at ma-promote bilang opisyal na pari. Gusto sanang malaman pa ni Marlies ang detalye. Naghain ng obispo ng mamahaling alak bago ibunyag ang misyon. Pagkainom niya ng alak, sinabi ng obispo na ang misyon niya ay tulungan itong patayin ang ikatlong prinsesa, si Lias. Nagulat si Marlies sa narinig, at kasunod doon ay kumapit sa kanyang katawan ng isang sumpa. Ipinaliwanag ng obispo na may sumpa ang alak at hindi na siya maaaring kumain o uminom ng anuman maliban sa tubig hanggang hindi niya napapatay si Lias. Tinanggap ni Marlies ang misyon dahil inakala niyang dapat niyang sundin ang obispo bilang kinatawan ng kanilang Diyos. Kalaunan, nadiskubre niyang may kasunduan pala ang obispo sa isang demonyo para ipapatay si Lias, ngunit huli na para umatras. Sa kasalukuyan, sinisipsip ng demonyo ang kapangyarihan ni Marlies para makapag-summon ng mas marami pang kalansay, at na-realize ni Lias na itinatakda siyang maging sakripisyo. Kinabukasan, ipinaalam ni Yulia kina Lias at Kurt ang tungkol sa pag-atake ng mga skeleton na nagmumula sa malapit na guho. Sinabi niyang pagdikit ng mga skeleton sa pader ay agad silang nawawala. Sagot ni Kurt, karaniwan na sa kanilang nayon na nalilinis o napu-purify ang mga kalansay kapag dumaikit sa pader. Hindi na nagulat si Yulia, pero alam niyang isang katlo lamang ng pader ang inayos ni Kurt at nananatiling mahina ang natitirang bahagi. Bigla siyang nagkaroon ng plano. Inutusan niya sina Lias at Kurt na manatili sa gusali habang pupunta siya sa guho para tapusin ang pinanggagalingan ng mga halimaw. Nag-alok si Kurt na sumama. Ngunit sinabi ni Ulicia na hindi siya panglaban at ang pangunahing tungkulin niya ay protektahan si Lias. Pumunta si Yulia sa imbakan at kinuha ang mga magic crystal na ginawa ni Kurt dahil bahagi ito ng plano niya laban sa mga halimaw. Pagkatapos, dinala niya sina Namiko at Aphilia sa barracks ng mga knight kung saan abala si Alre sa pagbuo ng depensa ng syudad. Nagulat si Alre sa presensya ng mga mataas na personalidad, ngunit sinabi ni Ulicia na naroon sila upang protektahan si Prinsesa Lias. Diretsyong ipinaliwanag ni Yulia ang kanyang plano, ilihis ang mga halimaw at gumawa ng daan papunta sa guho upang maputol ang pinanggagalingan ng problema. Tinangka siyang pigilan ni Alre dahil sobrang delikado, ngunit ipinakita ni Yulia ang mga magic crystal at sinabing sapat ang mga iyon para matapos ang misyon. Sumang-ayon si Alra, ngunit nagpasyang sumama siya mismo kay Yulia sa paglusob sa guho, habang ang depensa ng syudad ay iiwan sa kanyang deputy. Pagdating nila sa city gates, bumungad sa kanila ang napakalaking hukbo ng mga undead. Sinabi ni Yulia sa lahat na ipikit ang kanilang mga mata, sabay hagis niya ng magic crystal. Pagdikit ng crystal sa isang zombie, bigla itong kumislap ng matindi at agad na nilinis ang lahat ng halimaw sa paligid.
Maging si Ulicia ay nagulat sa bisa ng kristal. Pero wala siyang oras para mag-aksaya. Sumugod siya kagad kasama si Alraid. Samantala, sa workshop, iniisip ni Kurt kung paano makakatulong sa paglutas ng problema sa mga halimaw. Naalala niya ang isang master blacksmith sa kanilang nayon at naisip na kung makakagawa siya ng armas na kasing husay nito, baka may magawa siya. Kaya nagsimula siyang magpanday ng isang maikling espada, ngunit hindi siya nasiyahan sa kinalabasan. Papunta na sana siya para itapon ito nang dumating si Lias para hanapin siya. Nagtanong si Lias tungkol sa espada, at sinabi ni Kurt na hindi ito lumabas ayon sa inaasahan niya, pero may magic spell ito na maaaring i-activate kapag tinaas sa ulo. Sinabi ni Lias na gusto niya ang espada, kaya ibinigay ito ni Kurt sa kanya. Nagpasalamat si Lias, ngunit pakiramdam ni Kurt ay nagpapakatatag lang siya at natatakot talaga. Nagpasya siyang tanungin ito ng diretso kung may taong gustong pumatay sa kanya. Nalungkot si Lias at umamin. Sinabi niyang nagdudulot siya ng problema sa mga kaibigan niya dahil sa panganib na dala niya, at kahit ngayon, si Ulicia ay nasa kanlurang guho para pigilan ang mga taong iyon. Biglang naalala ni Kurt na minsan na siyang nakapunta sa parehong guho kasama ang dati niyang party, at iyon ang perpektong lugar para sa pagguhit sa mga pader. Naisip niyang ang hinahabol kay Lias ay ang maliit na graffiti monster na binanggit ni Ulicia noon. At napaisip siya kung ganoon na nga ba siya kainan na hindi niya ito kayang labanan. Sinabi ni Lias na gusto rin niyang labanan ang mga kaaway niya upang hindi masakripisyo ang mga kaibigan niya. Naramdaman ni Kurt ang lungkot nito dahil pareho silang nakakaramdam ng kawalan ng lakas. Sinabi niya na mas mabuti pang sila na mismo ang pumunta sa guho at tapusin ang halimaw, pero nagdadalawang isip si Lias. Ipinunto niya na napalibutan ng halimaw ang buong syudad, ngunit sinabi ni Kurt na palagi namang may ibang paraan para makarating sa guho at harapin ang kaaway. Nagbihis si Lias para sa pagpunta sa guho dahil gusto niyang maging presentable bago lumaban. Pagtingin niya sa maliit na espada na ibinigay ni Kurt, naalala niya ang sinabi nitong nag-a-activate ang magic kapag tinaas sa ibabaw ng ulo. Dahil curious siya, hinugot niya ito mula sa sheath at tinaas, pero walang nangyari. Sabi ni Kurt na kailangan na nilang umalis, at paglingon ni Lias, may nakita siyang nakakagulat. Samantala, sina Yulia at Alra ay patuloy na nakikipaglaban sa dagsa ng mga zombie habang sinusubukan nilang makarating sa guho. Paulit-ulit silang nalulunod sa dami ng mga halimaw kahit ginugulo na ng vice captain ang karamihan. Iniisip ni Yulia na kailangan nilang magmadali at hanapin ang pinanggagalingan ng lahat ng halimaw. Bigla niyang narinig si Alra na umuungol sa sakit. Paglingon niya, nakita niyang sugatan ito. Sinubukan niya itong tulungan, ngunit sinabayan siya ng maraming halimaw. Kukunin na sana niya ang isang magic crystal nang biglang dumating ang mga adventurer na inupahan ng kanilang workshop para tumulong sa kanya. Habang sina Kans at Danjo ay tumutulong na labanan ang mga halimaw, kinumpirma naman ni Sena na mula nga sa guho ang pinanggagalingan ng mga ito at malamang na nasa ilalim ng lupa ang kanilang tunay na lokasyon. Sinabi ni Yulia sa lahat na ipikit ang kanilang mga mata bago niya ihagis ang magic crystal sa lupa. At sa pagputok ng liwanag nito ay nalinis ang mga halimaw sa paligid. Pagkatapos nito, nagtungo ang grupo papunta sa guho. Nag-abot si Yulia ng isang test tube kay Alra, sinasabing ito ay simpleng sabaw mula sa mga halamang gamot. Ngunit pag inom niya, agad na gumaling ang kanyang mga sugat nang hindi man lang nag-iwan ng peklat. Hindi makapaniwala si Alra na sabaw lang daw ang gamot na iyon, ngunit sinabi ng mga adventurer na mas marami pa siyang ikagugulat sa kakayahan ni Kurt. Biglang lumabas ang isang grupo ng mga halimaw mula sa guho. At sinabi ni Kans kay Yulia na iwan ito sa team niya. Sinalubong ng tatlo ang mga halimaw habang sina Yulia at Alraid ay mabilis na sumingit at pumasok sa loob ng guho. Samantala, nakakaramdam na ng matinding panghihina si Marlies at naisip niyang kung gagamitin pa ng demonyo ang kanyang kapangyarihan para mag-summon ng dalawa pang wave ng halimaw, mamamatay na siya. Nagpa siya ang demonyo na tingnan ang progreso ng kanyang mga alagad at nakita nitong napalibutan nila ang Vice Commander na ginamit ang Magic Crystal upang burahin silang lahat. Hindi maintindihan ng demonyo kung ano ang nangyari, at gayon din si Marlies dahil wala pa siyang nakitang magic crystal na may ganoong lakas. Nakita ng demonyo na may dalawang tao ang nakapasok sa guho, kaya naisip niyang dapat niya silang salubungin ng personal. Samantala, narating ni na Ulicia at All Aid ang pinakasentro ng guho at nakita nila ang silid kung saan lumilitaw ang mga halimaw. Inihagis ni Yulia ang magic crystal sa sahig at agad na naglaho ang mga ito, ngunit hindi siya sigurado kung iyon na ang ugat ng problema. Habang naglalakad sila paabante, lumabas ang demonyo upang harapin sila. Sinabi ni Yulia na siya na ang huling kalabang dapat nilang talunin. Sabay singga sa demonyo. Inihagis niya ang magic crystal sa ere at sinundan ito ng isang slash na lumikha ng matinding liwanag. Ngunit hindi iyon sapat upang paalisin ang demonyo.
Sinabi nito kay Yulia na magiging delikado sana ang atake niya kung wala siyang infinite leaves. Sumalakay si Alraid ngunit hindi man lang umiwas ang Demon Lord at agad gumaling ang mga sugat nito. Sinabi ng demonyo na hindi masama ang performance nila bilang mga tao bago ipinakita sa kanila ang biswal ng mga knight na nahihirapang harapin ang mga halimaw. Tinawag niyang hanggal ang mga ito dahil inilalagay nila sa panganibang sarili para protektahan ang syudad at ang prinsesa. Ngunit idineklara ni Alra na hindi kailanman hahayaan ang kanyang mga knight na maghari-harian ng isang demonyo. Nagpa siya ang demonyo na tapusin sila at nagsummon ng mas malalakas na halimaw, sinasabing hindi mapipigilan ng mga adventurer sa labas ng guho ang mga ito at sa huli ay mararating ng mga halimaw ang city wall upang wasakin ito. Sinugod din na Yulia at Alra ang demonyo habang nagsasalita pa ito. Ngunit pinulot lang ng demonyo ang kanyang naputol na ulo at ikinabat muli na para bang gawa siya sa piraso ng laruan. Nagsimulang kabahan si Olicia dahil kahit anong gawin nila, hindi nila masaktan ang demonyo, at kung mabutas na mga halimaw ang depensa ng syudad, maraming inosenteng mamamatay. Tuwang-tuwa ang demonyo sa nakikitang pagkatakot ni Yulia at sinabi nitong malapit ng matupad ang kinatatakutan niya. Samantala, halos himatayin na sa pagod at gutom si Marley sa summoning room. Wala na siyang lakas upang tumakas o sirain ang magic circle. Tahimik siyang nanalangin na sana matikman niya ang lutong bahay ni Kurt kahit isang beses pa bago siya mamatay. Bigla niyang narinig ang boses ni Kurt na nagsasabing dapat silang maghukay sa lugar na iyon. Akala niya guni-guni lang iyon. Ngunit ilang sandali lang ay binasag ni Kurt ang sahig ng guho at umangat mula roon. Nagulat siya nang makita si Marlies at ganoon din si Marlies sa kanya. Tinulungan ni Kurt si Lias paakyat at inisip ni Marlies na alam ni Kurt na siya ang nasa likod ng pagtatangka sa buhay ng prinsesa at dinala niya ito rito upang kumbinsihin siyang tumigil. Tinanong ni Lias si Kurt tungkol sa babaeng nakahiga sa magic circle at sinabi niyang isa itong madre at healer ng dati niyang party. Sabi naman ni Marlies, dati siyang madre dahil pinalayas na siya ng simbahan. Tinanong ni Kurt kung iyon ba ang dahilan kaya niya tina-target si Lias. Napagdesisyonan ni Marlies na sabihin ang totoo na si Bishop Tristan ang totoong may pakana. Ngunit hindi man lang siya pinakinggan ni Kurt at tinanong kung nabaliw ba siya dahil sa pagkakatanggal niya, kaya siya nagdodrawing ng kung ano-anong bilog sa kung saan-saan. Nalito si Marlies, ngunit narinig ni Lias ang lahat at nakuha niya ang buong pangyayari, ang tunay na kalaban ay ang obispo. Pinagalitan pa ni Kurt si Marlies dahil sa pag-graffiti sa lahat ng lugar at nagpasalamat si Lias sa kanya dahil nagalit siya para sa kanya. Hindi na maintindihan ni Marlies kung ano ang pinagsasabi ng dalawang iyon. Tinanong ni Kurt, nasaan si Olicia? Dahil dapat matagal na itong nasa ibaba para linisin ang lahat ng dumi na iyon. Sinabi ni Marlies na nasa itaas ito, kaya nagpa siya si Kurt na puntahan siya. Pinaiwan niya si Lias para manatiling ligtas, ngunit nagpumilit itong sumama siya paakyat upang salubungin si Isia. Sinabi pa ni Lias na hindi kailangan mag-alala ni Kurt dahil narito na mismo ang taong gustong pumatay sa kanya at hawak niya ang kutsilyong ibinigay nito. Pag-alis ng prinsesa, nagtataka si Marlies kung gaano ba katanga si Kurt para padalhan niya ito sa tiyak na kamatayan. Ngunit naghanda na si Kurt ng map para panasan ng magic circle. Hindi makapaniwala si Marlies na kaya niya yon, ngunit nabura ni Kurt ang magic circle sa isang punas lang. Narinig ito ng demonyo at napilitan itong umiwas sa atake ni Yulia at Alra dahil hindi na ito immortal tulad kanina. Napansin nila ito at susubukan sana ni Yulia na gamitin ang magic crystal, ngunit mabilis itong tinabig ng demonyo mula sa kanyang kamay. Idineklara ng demonyo na papatayin na niya sila agad. Ngunit dumating bigla si Lias. Nagulat ang lahat sa pagdating niya at hindi nag-aksaya ng sandali ang demonyo, tinuhog niya si Lias diretso sa puso. Bumagsak si Lias at nagpanik si Olicia. Tinawanan sila ng demonyo, sinasabing napakatanga ng prinsesa dahil tinulungan pa siya nitong matapos ang misyon. Ngunit biglang nagliyab ang katawan ni Lias at naging mga paru-parong gawa sa liwanag. Nagulat ang lahat sa nangyari at lumitaw ang totoong Lias sa likuran ni Yulia at Alraid. Hindi makapaniwala ang demonyo na isang ilusyon lamang ang kanyang inatake dahil ramdam niya itong parang tunay. Ipinaliwanag ni Lias na dahil iyon sa kutsilyong ginawa ni Kurt, may kapangyarihan itong lumikha ng perpektong ilusyon na kayang mandaya kahit sino man. Muli siyang inatake ng demonyo, ngunit ilusyon lamang muli iyon. Ang totoong Lias ay lumitaw sa tabi ng magic crystal at agad itong binasag. Nagsumiklab ng liwanag at napasigaw ang demonyo habang sinisira siya nito. Narinig ni Kurt ang sigaw mula sa ibaba at nagtataka kung ano ang nangyayari. Samantala, ang lahat ng halimaw na nasummon ng demonyo ay naglaho rin matapos itong mamatay, at nakahinga ng maluwag ang lahat. Galit si Olicia kay Lias dahil nilagay nito sa panganib ang buhay niya para lang pumunta sa mga guho.
Pinagalitan niya ito, at agad namang nagsorry si Lies, sinasabing pakiramdam niya ay kailangan niyang gumawa ng paraan. Pero sabi ni Ulicia, hindi na siya dapat humingi ng tawad dahil ang totoo, na iligtas niya silang lahat. Sumang-ayon ang lahat at nagpasalamat kay prinsesa sa pagligtas ng buhay niya, pero sinabi nitong tigilan na niya ang sobrang paggalang. Pareho raw nilang nagawa ang lahat para protektahan ang lungsod. At nangako siyang bibigyan sila ng reward. Agad namang humirit si Alred na gusto niya ng napakaraming alak para makapag-party kasama ang mga kasama niya sa basement. Samantala, natapos na ni Kurt linisin ang Magic Circle. Si Marl naman ay sobrang nagugutom dahil sa sumpang nasa katawan niya. Narinig ni Kurt ang pag-ungol ng tiyan niya at inalok siya ng mga rice ball na siya mismo ang nagluto. Iniisip ni Marl na isusuka lang niya yon dahil sa sumpa, pero gusto pa rin niyang matikman ang luto ni Kurt kahit isang beses pa. Pagkakagat niya, napakasarap ng rice ball at sa kasunod na sandali, nawala ang sumpa niya. Hindi makapaniwala si Marl pero bigla niyang naunawaan kung paano nabura ni Kurt ang Magic Circle kanina. Napagtanto niyang si Kurt ang totoong nagpoprotekta sa party nila sa simula pa at hindi nila pinahalagahan ang kabutihan niya. Naiyak siya sa pagsisisi at humingi ng tawad kay Kurt, ngunit sabi nito, ayos lang dahil natuto na siya. Dumating sina Lies at Ulicia, pero bago pa nila maabyutan si Marl. Dalawang especially iya mula sa Mimiko ang biglang lumabas mula sa butas at inaresto siya. Habang dinadala siya palayo, umaasa si Marl na ipagtatanggol siya ni Kurt pero ang sagot nito ay dadalhan niya siya ng paborito niyang tinapay kapag nasa kulungan na siya. Pagkatapos noon, nag-check sina Lies at Kurt kung ayos ba sila pareho. Hindi makapaniwala si Ulicia na ang 2 taong ito na parang walang kamuwang-muwang ang siyang nakapaglitas sa kanya. Inakbayan niya si Kurt at sinabing umuwi na sila. Kinagabihan, nagkaroon ng malaking silo-salo para sa lahat ng night. Tahimik silang kumakain, sobrang nakafocus sa pagkain. Kinabahan si Kurt dahil siya ang nagluto at inisip niyang baka pinipilit lang kainin ng mga knight ang pagkain. Nervyos siyang nagtanong kung kailangan ba niyang maghanda ng iba. Pero sabi ni Alred, wala siyang dapat ikabahala dahil sobrang sarap ng pagkain at hindi makapag-focus ang mga knight sa kahit ano pa. Nakahinga ng maluwag si Kurt at naisip niyang mabait pala ang supervisor niya sa konstruksyon. Pero nang malamang general pala ito ng lungsod, hindi niya napigil ang mabigla. Tinanong siya kung gusto niya ang lungsod. Sabi ni Kurt, mahal niya ang lugar dahil napakaganda rito, siguro dahil mahusay ang general sa pamamalakad. Ngunit dumating ang assistant at sinabing napakahina raw ni Alred sa admin work. Tinulian lang siya ni Alred para manahimik. Bigla namang nagsimula ang Fairyworks show. Napahanga ang lahat at natuwa si Kurt sa mga reaksyon nila dahil siya mismo ang naghanda ng Fairyworks. Napansin ni Alred at ang assistant niya na gumaling ang mga sugat nila mula sa laban kanina. Nagulat sila at tanong ni Kurt kung bakit sila nagtataka dahil para sa kanya, normal lang na gumagaling ang sugat pagkatapos kumain ng masarap na pagkain.